30 minutes kang nawala. Bakit ang tagal mo? Hindi ko na-anticipate. You know na busy ang lunch service, diba? So irresponsible of you. I know tatawag sila kung may problema. Comfortable ka na after mo makuha ang partnership? Nag-start ito after ng nakakatawa mong accusations. Anyway, babalik na rin ang lahat sa dati. Sold na ang kotse ko. May makukuha ako bukas, then i-collect ko na lang yung balance. Mababayaran na kita. Fine. And then? Ibibigay mo yun sa uncle mo. Okay. And then? What then? What will happen to us? Wala namang us, Firat. Hindi naman yung ating yung tinutukoy ko. Yung kitchen ang ibig kong sabihin. Kung ganun, babalik sa dati ang lahat. Head chef ka na lang ulit sa kitchen after kung mabayaran lahat. Basta maayos ang trabaho mo, we'll continue to work professionally. Nakakabaliw yung mga time na nagtatrabaho ka rito. Malayo sa iniisip mo. Well, ayoko na ring isipin. Sure. What are you doing? Wala, huwag kang magpanik. May dumi kasi sa buhok mo, tatanggalin ko anong lang. dumi? Wala naman, dahon lang. Mukhang may mga nalalaglag na dahon sa restaurant habang wala ako ah. Nakaupo lang kami ni Sebnem sa labas. Baka galing lang sa puno kung saan kami nakapwesto. Hindi ka talaga marunong magsinungaling ano? Remind me to take some lessons from you. Sure, sige. Yung unfair na pang-a-accuse ng ibang tao, aaralin ko naman. Pareho tayong matuto sa isa't isa. Hay naku, Abla. Mas okay na nagpunta tayo sa Kasimpa siya kaysa sa beach, hindi ba? Gusto ko yung mga biglaang pagde-decide. At ito pa, ginastos natin lahat ng meron tayo. Binili natin yung mga kailangan at hindi, pero hindi natin pinagsisisihan. Alam mo, Abla, makinig ka. Priority ko ang principle of functionality pagdating sa shopping. Lahat ng binili natin, ibabalik sa atin ng ilang beses pa bilang endorsement. Lalo na yung stylish machine na yon, hindi ba, Abla? Ay! Sigurado ako na pipilahan tayo ng maraming tao. Hindi na mahalaga kung gawin nila yon o hindi, Gulindam. Masaya na ako. May bulsa ba yung shroud? Madadala ba natin yon sa kabilang buhay? Oo nga. Naku naman. Gumawa sila ng kakumpetensya ng shop natin nang gamit pati ng pangalan. Hayaan na lang natin. Tatawagan ko ang competition board at magfa-file ng complaint. Hayaan mo silang manggaya hanggang gusto nila, Gulindam. Hanggat nasa atin ang sikreto ng kebab, hindi nila tayo matatalo. Abla, sandali. Teka lang. Abla, nakakasigurado ka ba na safe ang secret natin? Tumingin ka sa akin. Intellectual property theft ang pinakamalaking problema ngayon. Akong bahala, Gulindam. Huwag kang mag-alala. Ay, itong bahay, akala mo parang nasa ilalim ng bad spell. Nasaan siya? Hindi niya rin sinasagot ang tawag ko. Hindi kaya tinake advantage ni Asuma ng kalungkutan niya at sumama siya sa iba? Ay, hindi naman siguro, auntie. Imposible yun. Hindi lang si Anne ang tinakasan niya. Pati na rin lahat ng mga kapitbahay natin. Pero saan kaya siya nagstay? Si Abby talaga. Abby? Ikaw pala, Mirza. Ay. Good evening. Hi, Mirza. Bigla ka nalang lumilitaw sa isang gabing nag-iisip kami ng malalim. Akala namin si Firat. Tumawag kasi si Auntie Sultan. Sabi niya may mga bubuhatin daw, kaya kami pumunta. Tinawagan din niya si Ergin. Papunta na rin siya. Oo. Anong mga bubuhatin? Ano kaya yun? Mirza, halika na rito. Pumunta na rin kayo ditong lahat.
Ano ito? Ano ba sa tingin mo? Mga gamit niya. Ay, nagbago na naman ang mood ng abla ko. Kanina lang nag-e-enjoy siyang gumagastos tapos ngayon kabaliktaran naman. Gusto na niyang kalimutan si Firat. Mirza, bakit nakatingin ka lang dyan? Ibaba mo na mga yan. Sige na. Pero saan ko naman dadali ng lahat ng mga gamit na yan? Dalhin mo yan sa lugar kung saan maisipan ng kaibigan mo na tumira ngayon. Anne, tama na yan. Sumusobra na to. Pag-isipan niyo munang mabuti itong gagawin niyo bago kayo magdesisyon. Abla, medyo kakaiba yata yung kinikilos mo. Huwag ka naman masyadong seryoso, ha? Kanina lang, ang saya-saya mo. Parang wala kang pakialam sa mundo, ha? Ha? Pwede bang ibalik mo na yon? Sevi! Bitiwan mo yan! Nakapag-desisyon na ako. Nakuha mo ba? Bawal nang banggitin ang pangalan ng lalaking iyon dito sa bahay. Naiintindihan niyo ba? Nakuha niyo? Sino mang sumuway sa akin, hindi niyo magugustuhan ng gagawin ko. Mirza, ano ba? Ilabas mo na! Opo. Kailangan mo na talagang magpa-check up sa doktor. Ang chef na nawalan ng panlasa, Joshna Carson. Bakit? Merhaba! Dala ko na rito ang napakasarap na ice cream. What's this? Hindi ako sanay na makita kayong mag-ama na ganyan. Naz, ano mang ginawa ng baba mo dahil yun sa mahal ka niya? Abi, huwag ka rin masyadong OA sa pagdidisiplina ng anak mo. Come on, kumain na tayo nito at mag-usap na kayo, please. Akin na nga. I am so sorry, sweetie. You're so precious to me. Mas maiintindihan mo ko kapag may sarili ka na ring anak. I am sorry too, Baba. Aaminin ko na minsan grumpy talaga ako. I can't always make the right choice, but please trust me, okay? I learned from my mistakes. Ayan naman pala. Kung ganito ba naman kayo, kahit mawala ako, hindi na ako malulungkot. Come on, kain na. Baka matunaw na yan. Kainin niyo na.
Bakit? Bakit ako pa? So, how was your day, sweetie? Sana hindi ka na nakikipag-away na parang bata kay Ferrat. Ayoko nang maulit ang isa pang police incident. Abi, mukhang wala ka pang alam sa latest development. It turns out, para ma-save yung restaurant, kinuha ni Ferrat ang... Bakit business ang pinag-uusapan natin? Napagod na nga si Baba sa buong araw. But Naz, concern din ito ng baba mo. At saka wag mong kalimutan, involved din sa bagay na yon si Miss Sultan. In other words, duty natin na i-share ang bawat detalye. What does it have to do with her? Kawawa naman siya, ni wala siyang kamalay-malay. Ipaliwanag mo nga mabuti sa akin. What's going on? Kilala mo ba yung sikat na kebab shop owner si Sir Dal Oz? Lumalabas na siya ang ex-husband ni Miss Sultan. Kinuha sa kanya ni Ferrat yung pera para ma-save ang restaurant. At ang totoo pa niyan, matagal na rin niyang balak bilhin ang restaurant natin, sinasabi ko sa inyo. But unfortunately, walang gustong makinig sa akin. Wala ni isa. Bakit? Nagsisinungaling ba ako? Wala. Di siya sumasagot. Ano ba yan, my friend? Masyado naman niya yata tayong pinag-aalala. Ang hirap naman ng ganito. Pero sa totoo lang, okay na rin sa akin hindi niya sinasagot. Bakit naman? Tingin mo, madali para sabihin na yung auntie mo inimpake lahat ng gamit mo? Madali ba yon para sa'yo? Siyempre, hindi. Masasaktan na naman siya pag nalaman niyang tinakwil na siya ni Auntie Sultan. Wala na siyang mapuntahan. Sa palagay mo ba, sa kalye na siya natutulog ngayon? Lagot. Huh? Pinuntahan kaya niya si Asuman? Galit na siya kay Naz. Gagawin niya kaya yun para asarin si Naz? Oo nga, tama ka. Gustong-gusto nga ni Asuman yun. Kaya niyang paikutin ang ulo ni Ferrat lalo na may problema siya. Tayo na. Dali, takbo. Tumakbo na tayo, dali. Teka lang, my friend. Huwag kang tumakbo. Nabalian ka na nga ng braso eh. Gusto mo ba yung ulo mo naman? Kung pwede lang, wag mo nang hayaan na pagsisihan ko ang mga sinabi ko. Kilos na, dali. Bilis! Okay, pero huwag kang tumakbo. Trabaho mo na talaga ang asarin ako 3 beses sa isang araw, no? Dali, dali. Kilos na. Bilisan mo, friend. Dali! Ferrat!
Bilisan mo, my friend! Dali! Mag-doorbell ka. Asuman! Firat! Firat! Firat, buksan mo to! Sige, sige lang. Imposible namang hindi niya tayo marinig. Malinaw naman na nag-e-enjoy na silang dalawa. Nahuli na tuloy tayo ng dating. Anong nag-e-enjoy? Huwag ka nga magpatawa. Katungin mo ulit. Firat! Firat! Asuman! Huwag mong gawin yan! Please, huwag ka mabilis makalimot! Oy! Firat! Anong ginagawa niyo? Uy, anong ginawa mo sa kaibigan namin? Nasaan siya? Sino? Pinalayas ni Auntie Sultan sa bahay si Firat. Ang kapal din talaga ng mukha niya no? Kaya pala may dala siyang maleta sa restaurant. Asuman, nasaan siya kung hindi mo siya kasama? Nasaan siya? My friend, tingin ko gusto niya muna mapag-isa sa ngayon. Aha. Baka nagpunta siya sa hotel, pero kahit manggaling siya ron, babalik siya sa atin pagkatapos niya malasing. Tama ka. Umuwi na tayo. Dali, kilos na. Isa pa, wala namang pinapalayas. Mukhang swerte ka na naman. Nilalapitan ka ng opportunity. Alam kong nandito ka, labas na! Naz! Huwag nang matigas ang ulo, lumabas ka na! Look, huling beses ko nang sasabihin, magsisisi ka kung hindi ka lumabas. Anong gagawin mo? Okay? Kasalanan mo to, ha? Ano, Bora? Anong sabi ng kapatid mo? Yung tungkol sa atin. Sabi ko mahal natin ang isa't isa. Hindi na natin kailangan magtago kung sasabihin na rin natin sa pamilya mo. Huwag kang magpatawa, hindi nila pwedeng malaman. Bakit? Hindi mo ba alam ang dahilan? Galit ang pamilya ko sa abi mo, di ba? Pero bakit naman ako madadamay dun? Or ano naman ang kinalaman ko dun? Kung makikilala lang nila ako. Hindi, imposible yan. Yung pamilya mo nga ba talaga ang dahilan? Yung ani mo nga lang ba at abi mo? Bakit? May iba pa ba? Ewan ko. Baka naman yung si Mirza. Kalokohan yung sinasabi mo. Pwede bang wag mo akong i-pressure tungkol dyan, please? Basta sasabihin ko na lang sa'yo kapag nasa tamang panahon na. Wala namang tamang panahon, Sevi. Obvious din namang matatagalan pa. Naz loves Virat. 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 Naz loves Virat.
lagot na. Late na ako. Hello? Firat! Firat! Get me out of here now! Oo, papunta na ako. Huwag mong i-cancel. I'll be there in 10 minutes. Firat, get me out of here now! Firat, do you hear me? Buksan mo na ang pinto, ano ba? Narinig mo ba ako, Firat? Buksan mo na ito, sabi eh! Firat, open the door now! Do you hear me? Palabasin mo na ako kung ayaw mong tumawag ako ng pulis! Get me out of here now! Hey, I'm telling you, Firat! Palabasin mo ako kung hindi tatawag ako ng pulis! Ano ba? Hindi mo mabubuksan yung pinto! Where are you going? Bakit madaling-madali ka? Meron akong appointment. Oh, please, huwag kang malilate ha, dahil kung hindi lagot tayo kay Naz mamaya. Nandun si Naz sa pantry. Sorry, ikaw na ang bahala sa kanya. What? Huh? Paano? Ay, ala. I swear, sasakalin kita! I'll kill you with my own hands this time! Do you hear me? Firat! Buksan mo ang pinto! Nasaan siya? Ah! Where is he? Naz, what are you doing? Ano? Umalis na siya! Umalis siya, Naz! I have no idea what happened at kung saan ako mag-uumpisa sa pagtatanong so hindi na lang kita tatanungin. Don't ask anyway! Umandar na naman ang pagiging childish ni Firat. Good morning, darling. Sebnem? Sebnem? May titignan lang ako sa laptop mo. Sebnem? Okay, sure. Sebnem? Kunin ko na. Hindi ka naman na siguro tulog. Nahihirapan ka ba mag-reply ng good morning? Sure ako, nahihirapan ka nga kung mas nakilala pa kita. Alam kong hindi ka pa sanay, pero ang isa sa unwritten rules ng relationship ay good morning at good night messages. At syempre, kailangan may smiley face emoji after ng message dahil kung hindi, sigurado magkakaroon ng problema sa relationship. Good night din. Smiley face. Gusto ko ang smiley face mo. Gusto ko talaga. At dahil nakaiwas na tayo sa unang obstacle, umanda ka na para sa una nating date mamayang gabi. Send. First date with my blue-eyed. First date with my blue-eyed. First date with my blue-eyed. My blue-eyed. Aray. Ang sakit. First date. I would love to kaso may customers na darating. Magiging busy sa restaurant, wag muna ngayon. Anong ginagawa mo sa laptop ni Sebnem? Anong game na naman kaya ang pinaplano mo? Ang chef na nawala ng panlasa, Josh na Carsane. Mabuti sigurong hintay muna natin ang results ng ginawang MRI. Pero may posibilidad kasi na ang damage maging permanente. Ang dysgeusia, isang kondisyon ng pagkawala ng panlasa, napaka-common na disease. Meron tayong pwedeng gawin na treatment.
but unfortunately, not certain. Kung ganun, may possibility na hindi na ako ulit makakalasa? Paano? Ganun ba yun? Evet. Unfortunately, it is possible. Kaya gagawa pa tayo ng detailed tests para makapag-implement ng definitive treatment. Pero Doc, isa po akong chef. Hindi pwedeng mawala ang panlasa ko. Tayo na, Sebi! Gulandam! Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Bilisan nyo na, baka malate tayong makarating sa shop. Okay, Abla. Malapit na ako matapos. Susunod na ako dyan. Ano ba yan, Abla? Anong ginagawa mo? Inalis mo na nga yung mga damit niya sa bahay, hindi ba? Ano to, isa ka bang kontrabida sa movie? Kalimutan mo na ang mga nangyari at mahalin mo na ulit ang anak mo. Ano ka ba naman? Pwede bang wag mo namang pahirapan ng sarili mo? Ay, Sevi, ano bang gagawin natin sa ane mo, ha? Napakatigas ng ulo at ng damdamin niya. Eh paano ko naman malalaman? Hindi ko in-expect na ganun katagal. Makinig ka. Kapag nalaman ng ane mo na pasikreto kang nakikipagkita sa baba mo, kapag nalaman niya, siguradong yung mga gamit mo naman ang mawawala dito. Kaya nga please, tumahimik lang kayo. Sumama na lang ang gustong sumama. Yung iba, bahala na kung meron kayong lakad. Okay, nandyan na kami. Saan ba siya nagpunta? Ma'am Nas, ubos na po yung fish shrimp natin. Okay lang po ba gumamit ng lobster sa Provencal sauce? It's okay, sure. Okay, thank you po. Eray, Yes, Ma'am Nas. may itatanong lang ako. Meron ka bang napansin na kakaiba sa pagtatrabaho ni Chef Firat? Wala naman po akong napansin na kakaiba sa pagtatrabaho niya. Usual Chef Firat. Okay, you may go back. Okay, sige po. Ay naku, tingnan mo nga naman ang abla ko. Napakalungkot niya. Sinong darating? Yung temperature umabot na ng 700 degrees. Gustong uminom ng mga tao ng malamig. Pupunta sila sa isang kebab kung saan para silang maluluto. Ano na naman bang sinasabi mo? Kung ipapaalala mo na naman yung machine na yon, sabihin mo ng diretso sa akin. Ablo. Anong abla, ha? Good morning. Sultan Yilmaz, tama? Tama! Nandito na! Ako nga yun. Miss Sultan, pwede po ba kayong pumirma rito? Eto. Kunaydin. Kunaydin. Salamat. Ay, Abla Sultan! Dumating na sa wakas ang machine na magliligtas sa mga buhay natin. Narinig ang SOS at dumating para i-rescue tayo. Ingatan mo yan, ha? Dali, Abla! Halika! Ahmet Saidamang name. Chef Firat? Chef Firat, I need to talk to you about something. Sure, let's talk. Doon na lang tayo. Thank you so much. Thank you. Thank you. May sasabihin ka? Sabihin mo nang gusto mong sabihin. Ikaw, don't you have something to tell me? Hindi ko sinasadyang makulong ka sa pantry, pero ayaw mo rin kasing lumabas. That's not what I'm saying. Are you alright? Medyo na-confuse ako sa tanong mo. Parang nag-aalala ka yata sa akin. Ang weird naman ata nun. Wait lang, may lagnat ka ba? Mukhang nag-work sa'yo yung recording. Better kung iparinig ko gabi-gabi. Stop joking now, Firat. I am asking a serious question. Ang attractive mo kapag seryoso ka. Nakita ko yung binasa mo sa internet. So? So? Did you see a doctor? Anong sinabi niya? I don't understand. What doctor?
So, binasa mo lang ba yon for fun? Look, Firat, may problem ba sa panlasa mo? Wala. What are you saying, Naz? Hindi yata maganda ang epekto ng pagkakakulong mo. Firat, look, you can talk to me openly. If there is a problem... Wala akong problema. Curious lang ako tungkol sa buhay ng mga sikat na chef na interested ako. Out of curiosity kaya ako yun binasa. Wala nang ibang rason. Bakit nagmamadali kang umalis kanina? Are you sure you want to know? Firat, please. Nasa harap mo ako ngayon at sincere. Gusto kong maintindihan ko anong pinagdadaanan mo. This is an important issue for me. It's important for me too. Nag-good morning ako sa girlfriend ko. Yung nakita mo kahapon, siya yun. I don't understand. Ano ka ba, Naz? Huwag na nating lokohin ang isa't isa. Dahil sa totoo lang, yung girlfriend ko, ginagamot niya ang puso ko na sinira mo. So pinuntahan ko siya kaninang umaga and I told her, I'm glad to have you. To know you and for you to trust in me. Sinabihan ko rin siya na mahal ko siya. Then bumalik na ako. Dali, paandarin mo na. Tingnan natin. Ilagay ang device sa isang stable at flat surface na nakasaksak ang power cord. Okay. Buksan ang main and measuring cover at ilagay ang mga main ingredients na gusto mong haluin sa loob. Ay, ano ba, Sevi? Bilisan mo na! Ano, matagal ka pa bang magbabasa dyan? Gusto mo pa yatang ma-memorize yan? Tumatanda na kami rito, oh. Huwag mo nang basahin yan, tatagal ka pa. Siguradong madali lang naman niyang gamitin, no? Ilagay natin yung ingredients, tapos i-on na. Tingnan natin ang magiging resulta. Pakilagyan mo na ng gatas. Nakapagpa-reserve na nga ako. Sige na, dali na. Isalin mo na. Sevi, alam mo, madali lang naman talagang gumawa ng frappuccino. Pero yung iba, kumukuha pa ng barista course para magmukhang cool sila. Oh, yan. Lagyan mo na ng ice. Auntie Glenda! Sevi! Bakit hindi mo sinabi sa akin na kailangan pala tong takpan? Sabi niyo kanina ganun lang kadali gamitin, hindi ba? Okay lang, first time pa lang naman to. Mabuti na rin ito. Madalas kasing dry ang balat ko eh. Ay, makapagpalit na nga lang muna ako ng damit. Pakilinis mo na lang nito. Ay, ano ba to? Meron po ba kayo ibang request na? Wala na, thanks. Excuse me lang po, ma'am. Padaan ako. Pasensya na. Sultan, ikinalulungkot ko. Mukhang aagawin ng bago ninyong kakumpetensya ang mga customer nyo. Kilala mo ba kung sino may-ari? Hindi nga namin alam kahit matagal na kaming nag-imbestiga ni Dorie. Sana hindi siya. Sino may-ari ang hindi pupunta sa opening niya? May sinasabi ka? Wala akong sinasabi. Huwag ka sanang ma-offend, pero masarap ang pagkain nila. Lahat tayo may kanya-kanyang panlasa, Figen. Good luck na lang. Ano pa ba hinihintay? Puno pa ba ang loob? Mukhang pwede na tayong pumasok. Pila. Okay, wonderful. Ngayon na magandang time para sabihin ko sa iyo ang balita. Although you look so devastated. Sige ha, let me give you some good and encouraging news.
This way, makakalimutan mo si Firat kahit sandali lang. Okay ba yun? What's the good news? Are you ready? Meron na akong boyfriend ngayon. What did you say? That's impossible. She's definitely kidding me to cheer me up. Pero paano kung hindi? Sabnam? Wait, Sabnam! Seriously, meron ka na talaga boyfriend ngayon? Sige na, magkwento ka pa sa akin. Mr. Candemir, binalik ba ng customer yan? Maasim daw yung sauce, papalitan ko lang. Wait. Okay, I'll take it. Ikaw nang bahala sa customers. Chef? Yung regular customer na si Mr. Haldun, sabi niya iba raw yung sauce kesa sa usual. Tikman natin, baka iba lang yung panlasa niya. Aray, ikaw bang gumawa ng sauce? Don't worry, ako nang bahala. Yvette, tama ang customer. Anong nabago? Baguhin natin ang gas streak, guys. The setting is off. Ire-ready ko na agad, Chef. I'll send the makeup meal soon. Ray, lalabas lang ako saglit. Okay, Chef. Alam mo, tingin ko, kailangan natin ng PR. Huwag nang matigas ang ulo mo. Dapat tanggapin na natin yung ino-offer niya. Yan din ang iniisip ko, Anne. Makakatulong yun para maboost ang publicity ng restaurant. Hindi ko alam. Tingnan natin. Nahirapan akong tumawid sa kalsada. Ang daming luxury car sa gilid. Grabe ang restaurant na yan. Parang naging parking lot yung lugar. Kailan ba kasi nabalitaan ng mga tao ang bagong bukas na restaurant na yan? Paano pa sa tingin mo nalaman ito ng mga tao, ha? Alam mo namang nabubuhay ka na ngayon sa panahon ng social media. Makinig kayo. Madaling nawawala ang balloon advertising. Ang mahalaga, yung lasang babalik-balikan. Kaya para sa akin, hindi ganun kasarap ang kebab nila kumpara sa atin. Malabo yun. Kaya lang, ayokong malungkot kayo pero nagkita kami ni Sally sa labas eh. Ang sabi niya, sinimot ko pati daliri ko dahil sa sarap. Huwag naman kayong mawalan ng pag-asa. Di magtatagal yan. Masyadong luxurious para sa lugar natin. Ibig kong sabihin, hindi nun mapapalitan ng secret recipe ng abla ko. Pero Auntie Gulindam, ang sabi ng lalaki, katulad to nung niluluto nyo. Paano nangyari yun? Family secret ang recipe na yun. Oo nga, imposible yung mangyari. Pero ganito, kung gusto mo, aalamin ko ang mystery. Mas mabuti pa nga, Gulindam. Ang dami mo nang na-solve na mystery, kaya ang dami ring dumarating bawat araw. Hindi nyo ba napapansin? Parang pamilyar ang pangalan ng shop na yun, no? Antep. Sultan. Sultan of Antep. Look, trabaho ko to. Ako magsasolve ng mystery. Get